Alright, so yung expected answer natin is ganito. So, ang nangyayari dyan, 15 minus 8 equals 7, kaya 7 dito. So, ang gagawin muna natin first is yung total. Lagay tayo dito ng total. So, ang sa challenge is, ano daw, kukunin natin yung difference nitong every month and then tignan natin yung running total natin. So, for this one, ano lang muna tayo, mag-subtract muna tayo from incoming, subtract natin yung outgoing kasi para ito yung starting natin na number and then outgoing is yung natanggal sa stocks natin or inventory natin, kaya ima-minus natin yung natanggal. Kaya 7 and then i-copy lang natin siya pababa. Ayan. So, ganyan yung tawag dyan, result niya per month. And then, ang gagawin natin dyan is titingnan muna natin yung mga missing months dito kasi walang February, so January to March kaagad, wala ding April, tsaka walang June, tsaka July, wala ding September, tsaka October, at tsaka December, wala din. So, ang gagawin muna natin, magpa-plot muna tayo ng ganito. So, ang gagawin natin is, lalagay lang tayo ng Jan, tapos Feb, ayan, tapos pwede na natin to i-autofill. Ano lang natin, highlight lang natin yung dalawa, tapos itong nandito sa ano na to, sa part na to, yung sa corner, yung square or dot, i-drag nyo lang, click nyo, magiging cross yung ano nyo, yung mouse pointer, drag nyo lang pababa. Ayan, so automatic na yan susulat ng lahat ng ano natin, months. So parang binigyan lang natin siya ng pattern, tapos din-drag down natin para i-copy niya pa baba yung pattern. So, ito gagawin lang natin, sabihin natin month. Okay, and then ito is inventory. Okay. So, ang mangyayari dyan is, kung i-manual mo kasi to, pwede namang i-manual to, pero ang mangyayari kasi dyan, gagamit tayo dito ng, ng XLOOKUP na function or lookup function. Pwedeng VLOOKUP, pwedeng XLOOKUP, pwedeng index match, pero sa situation natin ngayon, XLOOKUP yung gagamitan natin kasi yun naman ang mas bago. Tapos, bias ako sa XLOOKUP. Alright, so, ang formula ng XLOOKUP is going to be equal sign, tapos XLOOKUP. Ayan. So, before we do that, yung XLOOKUP, guys, is gagamitin natin siya para makuha natin yung values dito based on the months that are on your left, on this particular column. So, titignan niya kung si month is nandito ba siya. Tapos, kapag nakita niya dito si month, titingnan niya yung buong row. Tapos, ang i-reflect niya is yung gusto nating ma-reflect na column. So, ito, since nag-match siya dito sa month na to, itong row na to yung basis niya. Tapos, since ito yung gusto nating i-reflect, ito yung lalabas na tawag dyan, na value sa ating XLOOKUP na function. Okay? So, ganyan lang, XLOOKUP. Tapos, i-click lang natin ito, ang ating lookup value, which is yung month natin na nandito sa left side natin. And then after that, comma. So next is lookup array. So lookup array natin is saan natin hahanapin si month natin dito sa month na nakalagay dito. So highlight lang natin to. And then make sure na nakalock tong ano natin, range natin para kapag dinrag down natin pababa yung formula, hindi mag-a-adjust din yung relative cell reference kasi naka-relative cell reference pa to ngayon eh. So, ilalock natin yan. Ayan. So, F4 lang, F4. Kapag nag-F4 kayo ulit, ayan, change yung ano niya, magiging mixed lock cell reference. Ito naka-column lock. Ito naka-relative cell reference lang. Ito. So, ang gusto natin yung may dollar sign sa letter tsaka number. So, ayan. And then, after that, comma lang ulit. And then, sa return array natin na parameter is itong total yung ano natin, i-highlight natin na column. So, hindi natin isasalit itong incoming tsaka outgoing kasi hindi naman natin yan kailangan i-reflect or hindi naman yan yung kailangan nating i-show. Ang return array means ano yung value na gusto mong i-show sa result mo sa XLOOKUP mo. So, yung gusto natin i-show is itong total. So, highlight lang natin yung range. So, make sure guys sa XLOOKUP nyo, kung ano yung range ng ng lookup array, which is itong month natin na naka-red, ganun din kahaba yung range ng lookup nyo. So, hindi yan pwede yung ganito.
ganyan, mas mataas itong ano, from row 3 to row 7 yung nasa lookup array mo, pero yung sa return array mo is from row 3 to row 6 lang. Mag-error yung XLOOKUP mo. Minsan, hindi siya mag-error pero mali yung mga values na ibibigay niya. So, make sure na magkapareho sila ng range or yung row number or row count. Ayan. So, kung galing row 3 to row 7 itong lookup array, dapat row 3 to row 7 din yung return array natin. Pero hindi siya the same ng tawag dyan, column. Kasi ito yung gusto natin i-display unless ito rin yung gusto mong i-display yung month din. So, ayan, ilalak lang din natin to, same. So, yung first lang natin yung hindi natin ilalak kasi i-drag down natin to, gusto natin siyang mag-move yung reference niya pababa. So, gusto natin, pag din-drag down natin yung formula, gusto natin yung next, kapag nandito na siya sa baba, yung February naman yung i-check niya. Ayan. So, hindi natin ilalak yung lookup value natin. So, ayan, pwede na yan. Pero, ang mangyayari kasi dito is, ganito muna yung ilalagay natin. Okay, close lang natin yung XLOOKUP natin. So, meron tayong tatlong ginawa sa XLOOKUP, which is yung lookup value, itong month, itong lookup array, which is yung month nandito sa, kung saan natin hahanapin yung month na ano natin, na text. And then, last is yung return array natin, which is yung gusto nating i-display sa ating, as output sa ating XLOOKUP. So, enter na natin to. So, meron pa yung mayroon pa yung mga parameters na naka-enclose sa square brackets. That means optional lang siya. Hindi na natin kailangan i-fill out yan unless needed mo or unless necessary. So, enter na natin. So, as you can see, sa January, meron tayong 7 na total. So, tama naman yung nirelease. So, kakopy na natin to pababa. So, copy lang and then paste. Ayan. So, dito sa February naman, since walang February dito na word, wala siya, not applicable. Ang yung lumabas sa kanya, NA. And then, April din, NA. So, yung mga months lang, meron tayong 5 months dito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 lang yung nag-show sa ating, sa ating XLOOKUP. Kasi yun lang din naman yung available data dito. Unless maglalagay tayo dito ng additional data para sa June, July. Pero yung sa, kasi natin, sa, tawag dyan, sa, challenge natin is kapag for example walang February naman, it means kakapihin niya lang itong total na inventory from the previous month. So katulad nito sa expected output natin sa February, 7 lang din kasi kinapi niya lang yung 7 galing dito sa January. So ang mangyayari dyan is hindi muna natin yan gagalawin. Ang gagawin muna natin dyan is kapag mag-NA siya, gagawin muna natin siyang, try natin gawin muna siyang 0 para malaman nyo paano mag-handle ng, tawag dyan, NA sa XLOOKUP. So, balik tayo sa XLOOKUP function natin. Ayan, so, pagkatapos ng return array, pwede tayong maglagay ng comma, and then, if not found, ang lalagay lang natin dito is 0. Para kapag wala tayong mahanap, ayan, 0 yung ilalabas niya instead of NA. Pwede din lagay kayo dito ng not found. Ayan, pwede din ganyan. So, in this case, 0 yung ilalagay natin. Ayan. So, ang tawag dyan, ang magiging running total natin dito, ang mangyayari dyan guys, so since ganito yung setup natin ngayon, naka 0 to, hindi to yung katulad ng expected output natin kasi ito yung expected output natin. Lalagay tayo dito ng isang column para sa mga mga beginner na gustong makakuha nitong running total na tawag dyan, na steps. So, gagawa tayo ng mas advanced later. So, ito, since meron na tayong ganito, sa February daw, 0 lang yung nangyayari, walang nangyayari, kaya 0 yung i-display natin. Ang next naman na gagawin natin is kukunin natin yung running total for each month. And then, dapat ganito yung output na mga numbers na lalabas sa formula natin dito sa column L. Right, so ang gagawin natin dito is running total. Ayan. Running total inventory, ganyan. So, ang gagawin lang natin dito na formula is gagamit lang tayo ng formula na sum. Yan. So, sum yung formula na gagamitin natin. Pero, ang technique dito guys, sa sum ng formula guys is, i-highlight nyo lang tong dalawang cell na to.
dito sa January natin tsaka February na inventory, tapos ibalik nyo lang sa 4. So, zoom in ko lang ha. So, pagkatapos nyong i-highlight, ayan, kasi kapag ginanyan mo, mawala yung colon. Ayan. So, pwede nyo rin ito yung manual i-type, pero pwede din ganitohin nyo. So, pag ganyan, delete nyo lang yung number 5, tapos ibalik nyo si number 4. So, parang K4 to K4. Ganyan yung ano niya, ganyan yung ang nangyayari sa kanya. So, K4 to K4. Pero, ang mangyayari dito guys is, instead of ganito lang siya, relative cell reference, ilalak natin yung first na part ng ano natin, ng cell reference natin. So, wag nyong i-highlight yung dalawang value. Itong first lang na part before sa column natin, siya lang yung i-highlight nyo, tapos press nyo F4 para siya lang yung malak. Yung pangalawa, dapat hindi yan nakalak para kapag din-drag down natin dito, humahaba yung sum natin para makuha natin yung running total natin. So, ayan, close na natin yung sum. So, kapag din-drag down natin to, save lang sa ginawa natin kanina sa or kinopy-paste natin or din-drag down, it's up to you. Ayan. Ano lang natin? Ayan, drag down ko lang yung formula. Ayan. So, as you can see, tingnan nyo guys ang mangyayari sa cell reference. Nakikita nyo naman yung tawag dyan. Itong yung blue na square. Tingnan nyo ang nangyayari sa blue na square. So, sa first na na running total sa January, nandito lang siya nakatutok sa inventory na first row or sa January lang na row. Pero pagpunta natin sa second row, humahaba yung natin guys, yung range ng sinasum natin. Kasi nilock natin yung first, kaya hindi gagalaw yan dito galing sa first. Tapos yung nag-extend lang is yung pangalawa. So yan yung from K4 to K5. So pag next naman dito, from K4 to K6. Ayan, so yan yung purpose ng pag-lock natin dito guys. Kasi kapag hindi natin yan nilock, ayan, kapag walang lock yan, mag-move lang yan. Ayan, nag-move siya dito, nag-move din siya dito, nag-move din siya dito. Ayan, dapat kasi ganito yung mangyayari. Ganyan yung mangyayari. Kaya yung first natin tawag dyan na cell reference dito sa sum natin is ilalak natin yan para hindi mag-move yung first na value or from na value natin or from cell, yung 2 lang yung mag-move pababa. Ayan. So, copy natin ulit. So, technically, ito na yung natin. Ito na yung gusto nating mangyari. Meron na tayong running total. Yan na yung mga yan lang yung steps na gagawin din natin mamaya, pero gamit ang lambda. Hindi na natin gagamitin yung kikreate tayo ng isang column dito, kikreate tayo ng isang column para sa dito, at ang gagawin lang natin ay isang formula lang para sa natin. Hindi na tayo magkikreate ng extra column. So, yun lang yung steps guys para sa running total ng para sa yung step by step lang para kung yung mga hindi pa masyadong maalam sa formula, mga complex formulas or nested formulas, then pwede nyo gawin ganito para makuha nyo pa rin yung running total nyo. Okay. Lagay lang kayo ng total. First is lagay kayo ng total dito sa gilid. Tapos create kayo nung month list nyo. Tapos sa inventory naman, nag-X lookup tayo sa mga data galing dito sa total. And then yung running total natin na column is going to be yung sum natin na nakalock yung first cell reference dito, yung from cell reference to ito hindi nakalock yung sa 2 natin na cell reference. So from, ganyan yan, from tapos to. Ganyan. Okay? Sign po yung dollar sign yung pang-lock. So either ang gagawin nyo is maglalagay kayo ng manual dito ng ng lock ng dollar sign. Ayan, lagay lang kayo ng dollar sign pa isa-isa, or pwede nyo rin pindutin yung highlight nyo lang yung cell nyo na ni-refer nyo dito, tapos pindutin nyo lang F4, yung F4 sa keyboard nyo. Ayan, F4 para mag-change siya. For example, ganito muna, isang cell reference lang muna, tapos naka-relative siya muna, tapos F4 lang para automatic siya maglalak sa buong yung row tsaka column niya, ilalak niya. Tapos pag F4 nyo ulit, ayan, change naman yung lock style niya, which is going to be yung row na lang yung nakalock. Kapag naman nag-F4 kayo ulit, magiging column na lang yung nakalock. Ayan. So kapag nasa gilid niya, nasa left side niya yung dollar sign, it means yan yung nakalock. So pag nasa left side ng letter or ng column letter nyo yung lock, it means yung column yung nakalock. Kapag naman nasa dito yung dollar sign,
left side ng ano, ng row number, it means yung row number yung nakalock. Ayan, nilagay din ni Arlo. F4 pag lock sa cell reference. Ayan, tama yan. Yan, so ibalik lang natin to sa ano. So F4 nyo lang para mas mabilis kasi kapag pinipindot-pindot nyo, lalo na kapag maraming numbers, yung rows, yung for example, nasa mga 1,000 na yung numbers, maghahanap pa kayo kung saan banda nyo ilalagay yung dollar sign instead of F4 na lang. So double click nyo lang tapos F4. Ayan. Ay, balik ko lang dito. So, ayan lang yung pag-running total, guys. So, this time naman, so, goods na yung ano natin, yung pang-beginner natin na ano, na running total. Ayan. So, this time, ano naman, for example, wala lang to siya. Isipin lang natin na wala yun siya. Okay? So, this time naman, ang gagawin natin is gagamit tayo ng another lambda function na tinatawag natin na scan. So, scan yung gagamitan natin na function dito. So, scan. Si scan kasi is, para lang siyang, actually si scan, para talaga siyang running total. Kasi, merong dalawang parameter si scan, si accumulator tsaka si value. Tapos, kapag inad ni scan sa accumulator yung mga value, every time, mag-add lang din siya ng mag-add. So, para talaga siyang running total. Unless kung ibang operation yung gagawin mo, hindi addition yung gagawin mo na operation. But I'll show you what I'm talking about. So, gagawin lang natin is yung parang A, B, C, D. Ayan. Tapos, gagawa rin tayo ng number. Ayan, 1, 2, 3, 4. So, pag gamit natin ng scan, tapos initial value natin, since letter yung first example natin is blank lang. So, ano lang yung ilalagay ko, initial value is yung quotation marks lang. Ito guys is hindi na to pang beginner pang intermediate to advanced na to. Kasi medyo mahirap intindihin yung mga nested na formulas. So, next is array natin. Ito yung array natin, yung mga letters natin. Ayan. Hindi natin kailangan i-lock yung cell reference since hindi naman natin to i-drag down kasi naka-spelled array. Mag-spelled naman to ng array. And then, function natin is lambda. Ayan. So, sa function natin, meron tayong dalawang parameter which is accumulator. So, tatawagin ko lang siyang ACC para mas madaling intindihan tsaka si value. So, act tsaka val. So, that's accumulator. Pwede ding letter lang yung ilagay nyo to A tsaka B, ganyan. Pwede ding A, accumulator, tsaka value. Ayan na lang, ganyan. Tapos, pagkatapos nyong i-declare yung parameters nyo, ang gagawin lang natin is accumulator plus value. So, ang ginawa lang natin dito is mag-add tayo ng hindi pala to plus kasi text to. And pala to kasi i-concatenate lang natin kasi text to. So, and ipapakita ko lang sa inyo anong mangyayari. So, as you can see, so first is A lang, tapos naging AB, tapos naging ABC. Niya lang, kino-compile niya lang lahat every step na ginagawa niya. So, first is A, tapos pangalawa is AB. Kasi ang nangyari doon sa kinoncatenate natin to dito So, kaya si A, una is A lang yung value, tapos nilagyan niya ng, ng value from before. Si accumulator is magiging kasi yan ganito guys Medyo magulo yung explanation ko. Teka. So first is si accumulator natin first is blank siya, pero yung value natin first is ayan, tapos ito si val. First natin na value is A since ito yung first na data dito. Tapos yung nilagay natin sa formula, if you remember, ang initial value natin is blank. So siya yung initial value ni accumulator which is yung blank natin. So, first is blank muna siya, tapos A. Pagkatapos niya, since nilagay niya na dito si value, sa first iteration niya, si value is nilagay niya sa kay accumulator. Ilalagay ni value every time mag-reiterate si accumulator sa accumulator na parameter natin or variable. So, ang nangyari dyan is A. Ayan. A. Naging A na si accumulator. Tapos, pangalawa niyang check is na merong B. Tapos, pagka B dito,
next na pass niya or iteration niya naging AB na. Ayan, so pangatlong value is C, so naging ABC. Tapos apat na value is D, kaya naging ABCD. Ayan, so nililipat-lipat niya lang guys, hindi niya lilipat kundi nilagay niya every time na mag-iterate siya pababa. Nilalagay niya kay accumulator yung values niya. So in our case, ginawa natin is parang programming pala si Lambda, nag-declare ka ng variable pinagsama. Parang programming kapag may ka talaga, may tawag diyan, fundamentals ka sa programming, yung basic lang, madali mong maintindihan itong yung mga lambda function, para ka lang naggawa ng ng sarili mong function dito Tapos tawag diyan, dito naman tayo sa pangalawa na example. So si 1 2 3 4. So instead of i-concatenate natin, pwede na natin 'to i-concatenate, pero since numbers yung dinidil natin, isa-sum na lang natin siya, i-add na lang natin siya. So same pa rin sa gagawin natin. Pwede na natin itong copyhin. Ayan, copy ko lang, tapos paste ko lang dito. So instead of dito nakatutok, ililipat ko dito, tapos instead of add to dito, gagawin ko lang plus. Ayan, para i-add natin siya every time na mag-iterate siya. So, bakit value. Nakaano pala tayo. Teka, yung initial value natin is hindi dapat text, na dapat gawin natin 0 kasi magsa-start tayo sa 0 Ayan, so ang nangyayari dyan is first natin na accumulator is 0, tapos first value is 1. So first is naging 1 na siya, tapos ito pagpunta niya dito sa pangalawa, so 1 plus 2 equals 3. Ayan. So after that, lipat naman tayo dito sa number 3. 3 plus 3 equals 6. Ayan. So kaya 6 yung nilagay niya dito, tapos ang pang-apat is 4. So 4 plus 6 equals 10. Kaya yan yung nirelease niya, 1, 3, 6, 10. So first is naging 0 muna siya kasi initial value niya yan, si accumulator. Tapos naging ganito. Ayan, yan lang yung nangyayari guys. So as you can see, para din siyang running sum kasi sinam niya ito. Parang lang din siyang ganito guys. Ginawa natin dito sa natin kanina, yung running total natin kanina. So para lang siyang ganyan Ayan. Tapos ibalik ko lang to sa 11, tapos ito yung ilalak ko. Ayan. So, para na rin siyang ganyan. So, same pa rin, di ba? Ayan, running sum. So, same lang yung result nila, di ba? Naka-running sum pa rin. So, yan yung gagawin natin, guys, sa ating lambda function na scan. Ira-running sum lang natin yung value dito. Pero, instead of yung gumawa tayo dito ng kanina, ito, ginawa natin to, is ito yung gagawin nating array. So, instead of itong array sa lambda function natin is, currently, ito yung ginawa nating array, ito. Ayan, yan yung naka-blue na highlight. Ito yung gagawin natin na array. Pero hindi tayo gagawa ng another column pa. Yan yung ipapass natin. So si xlookup, mag-xlookup tayo dito sa so instead of ganito lang, dito natin tignan. Instead of ganito lang yung array natin na parameter, dito tayo mag-xlookup. Ayan, dyan tayo mag-xlookup para hindi na tayo gagawa ng additional columns. Okay? So, i-delete ko muna to para, ayan, tatanggalin ko muna yan para meron tayong space. Ayan, so, meron din ako nakuha na technique, guys. So, ang nangyari rin kasi, guys, is yung kapag naglagay ka ng 29, tapos mo lang, ayan, i-multiply mo lang siya ng 29, ito, i-multiply natin ng 2. Ayan guys, so pag ganito guys, kapag ang 29 is, it means siya yung first na month. So pag nilagay kayo dito ng text, tapos i-format mo to into month, sabihin niya January. Tapos kapag times 2 mo naman si 29, magiging February siya kasi 58 days, it means 2 months. Ganyan, so ayan, February to. Kapag times 3, times mo naman to siya ng 3. 29 times 3. Ayan, so 87 days equals 3 months or third month, kaya magiging March siya. Ayan, so yan yung ko guys na tawag yan, na discover ko na technique na
para hindi na kayo gagawa ng Jan, Feb, March, ganyan na list, gagawin nyo na lang is, gagawa kayo ng, for example, parang ganito. So, ganito yung gagawin natin sa ating, so, parang ganyan. So, 1 times 29 lang palagi. Tapos, drag natin yung formula. Ayan. So, ayan. 3 times 29. Tapos, kapag yung nirefer mo siya as text, ayan. Ayan. Meron ka lang January to December. Ayan. So, yan yung gagamitin natin sa formula natin. So, if you notice, from 1 to 12 lang yung numbers natin dito, which is, parang ma-generate natin siya using sequence. So, gagamit tayo ng sequence na formula. And then, number of rows is 12. Kasi 12 lang yung number of rows na gusto natin i-generate. So, from 1 to 12 yan. Kapag hindi na kayo maglalagay dyan ng column, start, tsaka step, automatic yan na by 1 yung steps niya. So, pag nilagay nyo sequence 12, from 1 to 12 yan. So, ayan. So, ang mangyayari dyan ang gagawin natin, so instead of ito, gagawa tayo ng isang column para sa number, tapos gagawa ng isang column para sa multiplication, tapos isang column para sa sa month, is, hindi na tayo yan gagawa ng ganyan. Ang gagawin lang natin is, dito sa dito sa sequence natin, ilalagay natin siya sa text. Sa text na function. Ayan, text. Tapos, i-multiply natin to ng 29 times 29. So, wag nyong ilagay sa loob ng sequence yung multiplication na sign ha. Hindi ganito ha. Hindi ganyan ha. 12 times 29 sa loob ng sequence. Hindi yan. Ganyan. Sa labas ng sequence, ayan, dapat mag times 29 tayo dito. So, i-display ko muna tong sequence times 29 ha. So, ayan na, 29, 58. So, same lang din yung nangyari, pero hindi na tayo kailangan gumawa ng isa pang column, tsaka another column for this result. Nasa isang column na lang talaga siya, pero spilled array siya. Hindi to applicable kapag inilagay mo to sa table kasi hindi to nalalagay sa table yung spilled array. So, ang mangyari dyan, so, meron na tayong ganito. So, instead of, sa ganitong formula, instead of M4 yung ilalagay natin dito, pwede na natin tong ilagay yung formula natin na ito sa text. So, parang ganito siya, guys. Kakopy ko lang to. Ayan. Tapos, lagay ko din na to ng text. Tapos, i-paste ko lang yung formula natin na kinopy ko, yung sequence times 29. Tapos, dito na ako maglalagay ng format na MMM. Tapos, enter. Oops, napindot ko yung backslash, sorry. So, kapag tinanggal natin tong mga na to, ayan, nasa isang formula na lang yung natin dito, tawag dyan, output natin ng months from January to December. O, di ba? Meron na tayong technique na mga sequence tapos pinultiply lang natin ang 29 tapos nilagay natin sa text format. Naka-generate. Kapag full month naman, yan, lagyan nyo lang ng isang M. 4 na M yan dapat kapag complete spelling ng month. Kapag abbreviation lang ng 3 letters is 3 M. Kapag naman numbers lang is 2 M. Kapag isang M naman is walang 0 na prefix. Kasi kapag 1 digit lang, 1 lang siya talaga. January is 1. February is 2. Kapag 2 M nilagay nyo, January is 01, 02, 03. May 0 siya na prefix. Kapag 3 M is, yung Jan, ito, Jan, Feb, March, 3 spelling, 3 letters. Kapag 4 na F is yung complete spelling. Ayan, complete spelling. So, yan yung pag-format ng months. So, in this case, since 3 lang yung spelling dito sa hanapin natin sa XLOOKUP is 3 lang din yung ilalagay natin dito. So, yan yung first natin na variable. So, in this case, guys, since gusto natin nasa isang cell yung formula natin, tapos ayaw natin paulit-ulit na itatype itong formula na to, copy-paste itong formula na to, tatawagin natin itong formula na to as month. Okay? So, ilalagay natin to sa loob ng let function. So, ayan. Alt-enter ko lang para malagay siya sa second line. So, dito lalagay ako ng let. Ayan. So, ito, instead of text, sasabihin ko dito na ang tawag sa kanya is month. Ayan. So, kapag sinabi natin dito na month sa baba, is same pa rin yung result. Ayan. So, si month lang din yung lumabas. Ayan. So, ang next natin na gustong kunin is yung XLOOKUP naman natin. So,
as what I've mentioned earlier, so instead of yung sa scan natin na array is maglalagay tayo ng XLOOKUP doon, pwede din tayo maggawa ng XLOOKUP na variable muna before natin ilalagay doon. Pero pwede lang din direct XLOOKUP, pwede magawa lang din tayo ng variable muna. Pero in this case, gagawa na lang muna tayo ng variable para mas madaling i-explain. Okay, so sa XLOOKUP ang tatawagin ko siyang total. So kasi ito yung ano natin yung lookup tawag diyan, kukunin natin na value So total yung sinabi natin dito. Total lang din nung tawag ko dito sa variable. So instead of gagawa tayo ng isa pang column sa ganyan, i-direct na lang natin siya na i-minus yung yung incoming tsaka outgoing into a spilled array lang din. So para natin siyang ginawang ganito, equals ganito, tapos minus ganito. So naka-highlight na lang lahat. Hindi siya by cell, katulad nito is ayan, by row siya, by row. Itong formula na to is going to take the entire array and then i-compare niya lang yan row by row. Siya na ang bahala dyan. Tapos ang result niyan is naka-spilled array. So ito lang, first lang yung may formula, first row lang. The rest is walang formula yan. Ayan, walang formula yan. So ito lang yung may formula. Pag delete mo dito sa taas, automatic pa-delete yung lahat ng formula. So yan yung gagawin natin sa XLOOKUP natin. So instead of manually yung by row yung pag-minus natin. So dito ko lang ita-type. So ito is total. So total is XLOOKUP itong month natin. Month. Ayan. Lalagay natin si month. Ito yan si month yung ginawa nating text sequence. Ayan. Tapos lookup array natin is ito. Ayan. Lock lang natin yan. Pwede din hindi pala ilock kasi naka-spilled array naman tayo. Pero lock lang natin as para just to make sure. Ayan. Tapos yung return array natin, yung ginawa ko lang dito, yung i-minus ko lang kaagad. Hindi natin to kailangan yung ginawa natin na total. Ito lang kaagad yung i-minus ko si incoming quantity, ilalak ko lang, tapos minus outgoing quantity, tapos ilalak ko lang din. Tapos yung ginawa din natin kanina sa if not found, dapat 0 siya. Para sa natin mamaya running total is hindi mag-error kasi kapag may NA, mag-error siya kapag gagamit tayo ng sum na function. Okay? So 0 lang lalagay natin para kung error or hindi na ma-found is going to display 0. Ayan, tapos ilalabas ko muna dito si total para makita natin kung ano yung result ni total. Ayan, so as you can see, ito yung result natin kanina. Ito sa inventory natin. Dito na formula natin. Diba? Pero nasa isang cell na lang yung lahat ng formula. Instead of ito, gumawa tayo ng, tanggal ko lang to, gumawa tayo ng isang column na para sa month, gumawa tayo ng isang column para sa total. So, 3 columns na yung nagawa natin. In this case, isa pa lang yung isang formula lang yung ginamit natin sa isang column. Diba? Yan yung sa spilled array. Alright, so next natin is yung sum na running total, which is yung pinakita ko sa inyo kanina, yung gagamit tayo ng lambda function na scan. Okay? So, ang gagawin lang natin dito is final result. Sabihin lang natin final result si lambda. Pero pwede na din kaagad i-type natin dito yung scan. Kasi pwede na din hindi natin sasabihin na ilalagay siya sa isang variable. Yung result na lang kaagad yung i-display natin. Pero kung gusto nyong mas madali yung pag-debug in case meron kayong merong mga weird things na happening sa inyong formula, para mas madali nyong i-debug is ilalagay nyo lang every step sa isang variable para mas madali nyong ma-debug. Okay, pero in this case, i-direct ko na lang. So, sasabihin ko lang scan. Ayan. Tapos, initial value natin is 0 pa rin. Pwede lang din yan i-blank, guys. Tapos, mag-comma na lang kayo kaagad. Pero, as a best practice, kapag integer, 0. Kapag text naman, kapag blank lang din, ayan, lagyan nyo na lang ng blank. Huwag nyo na lang i-display as parang hindi kayo magpapass ng parameter dyan. So, in this case, since integer yung mga numbers yung natin,
we're dealing with, then 0 yung ilalagay ko lang kasi 0 naman tayo magsa-start. Sa array natin is ilalagay ko na dito si xlookup natin, which is, si month pala, si months. Hindi pala si xlookup. Si months pala si array natin. Kasi siya yung nasa sequence. Si months yung nasa array natin, guys. Ay, teka lang. Ay, hindi. Si xlookup to, si total to. Kasi siya yung mga numbers na gusto nating i-iterate. Katulad nitong ganito. Siya yung mga numbers. Ito si ito na yung mga numbers na nasa loob ng xlookup natin Kasi if you remember, copy ko lang to If you remember, ito yung xlookup natin. Ayan, sa una nating formula. Ayan. So, yan yung mga numbers na gusto nating isum. So, yan yung ipapass natin as array, which is itong total na variable. Yan. So, dito naman sa function na part, yan, function na parameter, type natin lambda. Open tayo dito. Meron tayong accumulator tapos value. Tapos, same lang sa ginawa natin kanina, accumulator plus value. Okay? So, sa ginawa natin sa second example natin kanina sa scan, yung hindi letters. Kasi yung letters, kinoncatenate natin. Yung mga numbers, in-add natin sila gamit yung additional sign lang. Ayan. Accumulator plus value. Ayan. Tapos close natin. Close natin. Tapos close din natin. Tingnan natin. So as you can see, tama na yung natin, result. Same na sila ng result, di ba? Ayan. I-check natin. Ayan. True. Oops. Ayan. Check din natin dito sa kabila. Ayan. So, tama lahat ng natin, yung value natin. Ang next na lang is i-display natin si mga months natin dito, tapos meron tayong months tsaka inventory na header. So, madali na lang yan. Ang gagawin na lang natin is, dito sa formula natin is, magagawa lang tayo dito ng isang tawag dyan, variable na header. Sabihin ko lang header. Tapos, sa variable na header is meron tayong naka-h tag na month, tapos inventory. Ayan. So kapag ang nilagay natin dito, sasabihin ko na lang ito is result. Si scan natin. Ayan. Siya is matatawag na natin siyang result. So pag sinabi natin dito sa baba na result, ayan, si scan yung lalabas. Sa header naman is yung dalawa natin na header dito. Si month tsaka si inventory. Ayan. Copy ko na lang to tapos dito natin i-display sa taas para same ng So ang gagawin natin is i-v-stack natin si i-v-stack natin si header, tapos meron siya ditong month sa gilid, tapos merong result dito sa column na to. Month dito, tapos result dito. So, yun lang. Ang gagawin natin muna is mag-h-stack muna tayo ng month natin. Ito si month. Siya ang nasa left side, tapos si result na, result nga. Result naman yung nasa right side. So, kapag ito yung nilabas natin na value. So, meron na tayong ganito, tapos ganito. Ayan na yung dalawa. Si header na lang yung kulang. Si header is i-v-stack lang natin para nasa taas si header, tapos nasa baba itong h-stack natin ng month tsaka result. So, v-stack. Lalagay natin dito as header, tapos comma. So, sa second array is yung h-stack natin ng month natin tsaka result. So, pag ganyan, goods na, okay na. Yeah, di ba? Okay ba tayo sa ating mga scan function dyan? Function naman yung pag-pronounce nun. So, meron tayong hindi scan na paano lang, step by step. So, sa ating ginawa dito sa sa spilled formula natin is step by step lang din yung ginawa natin, pero nasa isang cell na lang yung formula natin. So, meron ba kayong mga questions dyan? Ayan, yung naman sa mga beginners, yung gusto mo nyong makuha yung ang tawag dyan, yung inventory nyo dito, gusto nyo ma-highlight yung less than 10, mga ganyan, pwede lang tayo mag-add ng conditional formatting. So, punta lang kayo dito sa new rules, or pwede lang din kaagad dito sa meron naman dito sa highlight rules, tsaka less than, greater than, ayan. Pero example ko lang para yung dalawang column kaagad yung ma-highlight instead of isa lang na column. Punta lang tayo dito sa new rules, tapos dito, tapos pindutin natin tong first natin na first natin na value. Tapos tatanggalin lang natin yung
ito yung pangalawang dollar sign. So, ang ilalak lang natin is yung column, letter, tsaka yung row niya is hindi dapat nakalock yan. Ayan. So, lalagay tayo dito ng, ayan. For example, ito parang medyo flash yung color niya. Ayan. So, yung formula natin is, if ito siya, yung inventory natin is less than 10, ayan. Yan lang yung ilalagay natin. If less than 10 siya, then, yung yung kulay niya magiging ganito. Ang i-apply natin yan sa, since hindi natin highlight yung lahat ng cell kanina kaagad, ganito, before tayo nagpunta dito sa conditional formatting, pwede na natin siyang i-adjust dito sa manage rules. Tapos, instead of dito siya naka-apply lang sa isang cell, applies to, ayan, dito, i-highlight mo lang to, buong cell mo, buong data mo, tapos apply. Ayan, so yan yung mga less than 10. Ayan. Kung i-adjust natin yung conditional formatting natin, instead of less than 10, gawin natin less than 7. So, hindi masasali yung 7 dyan. Ayan. Sa mga beginner pa na hindi masyadong marunong pa sa conditional formatting. Kapag naman gusto nyo yung yung tawag dyan, yung itong inventory column lang yung ma-highlight, is either ito pa rin yung formula na gagamitin nyo, or pwede na lang yung i-adjust dito sa sa applies to. Ayan. Pwede naman yan. Ganyan. So, pwede nyo rin i-adjust dito sa formula. So, nakalock dapat yung, hindi dapat nakalock yung lahat. Ayan. Walang lock dapat yan. So, kahit i-apply nyo yan sa buong cell nyo, yung cell lang na may negative, less than 7 yung ma-highlight pa rin. Hindi nakasali yung month. Ayan. Kapag tinanggal nyo yung lock dito sa this worksheet. So, formula natin. Meron ba kayong questions dyan before tayo mag-end live? Kasi complete na naman yung natin. Ito yung sa manual natin. Ito yung sa beginner. Ito yung sa intermediate, advanced. Yan. Ito yung sa beginner natin. Step by step talaga yan. So, at least yung mga beginners natin may idea na sa pag XLOOKUP, tsaka pag din yung sum din na running sum na technique is lock yung first na reference, yung from reference natin, tapos relative reference lang yung yung to na reference natin. So from and tsaka to. Ayan. Goods na ba? Goods? Before tayo mag-end live? End live tayo ng 9:50. Baka meron kayong pahabol na questions dyan. Related to this exercise, or yung meron kayong ibang mga questions dyan na pwede nating mahahabol na solve. Chat lang kayo guys. Huwag kayong mahiya ma-chat guys, kasi gusto ko din may nag-chat-chat. Para hindi ako para maging legit na ako na na taga-live stream. Etong function na pala to guys, pwede nyo rin to ilagay sa try natin ilagay to sa tawag dyan. Ito, mayroon akong guys, mayroon ako ituturo sa inyo guys. So, ito si month, tapos si incoming tsaka outgoing. Okay, so ang gagawin natin guys is ilalagay natin dun siya as lambda function. So para gagawin natin get tawag dyan, get inventory, get running total. Sabihin natin running total yung natin. So instead of ganito lang, maglalagay ako dito ng lambda, tapos sabihin ko ito month, tapos incoming quantity, tapos outgoing quantity, tapos ayan, so kakapihin ko to,
ito is sabihin kong ito, coming quantities, ito, outgoing quantities, ito. Ayan. Copyin ko lang yung formula tapos ilalagay ko siya sa isang lambda function. Ay, nasa lambda na pala yun. So, ito. Sabihin natin itong running total. Running total. So, tapos dito natin ipaste yung function na ginawa natin. So, kapag sinabi nyo dito running total, ayan, matatawag na natin yung function natin kahit saan natin siya i-apply. So, months natin is ito. Si incoming quantity natin is ito. Outgoing quantity natin is ito. Ayan, di ba? Astig, di ba? Hindi na tayo gumawa ng wala na tayong maraming mga formula na ginagawa. Yun lang, running total, tapos ito. Yan yung maganda sa Lambda, guys. Pwede kayong, instead of gumawa kayo ng VBA, kapag pwede na naman i-handle sa mga formulas yung mga nyo, gagawin, pwede nyong gawin yan pwede kayong gumawa ng sarili nyong formula na mga combination na siya. Sa loob ng formula na ginawa nyo, yun na pala yung combination ng mga formula na ito. So, instead of since ito yung nasa loob ng running total natin na formula, in-apply niya na kaagad yung ginawa natin kanina. So, instead of ito, na manual na nakatutok, pwede tayong gumawa ng parameter para in case gusto nating ilipat yung tutok dito, instead of dito sa for example, nasa ibang sheet yung itong mga running total months, ito lang yung gagawin nyo. I-change nyo lang to dito sa taas, yung tatlo. Ayan, hindi nyo na i-change yung buong formula. Ayan, so yeah, na in 51 na. Mag-end na ako, guys. Wala naman kayong tanong. Thank you very much for staying with me, guys, and you keep on learning. Kakaano ko lang din nito yung mga scan na function. Kaka-learn ko lang din nito. Ito, pinapractice ko lang din yung sarili ko. So, ayun. Thank you very much again, and good night sa inyo. Bogtech. Peace!